Nagulantang ang China, air defense systems nilampaso ng India. India and Pakistan have been exchanging a barrage of fire across the line of control. At least 26 people have been killed after India launched a military operation. Sa gitna ng tila katahimikan sa South Asia, ay bigla na lang sumiklab ang matinding tensyon sa pagitan ng India at Pakistan. Isang sagupaan na hindi lang basta palitan ng putok, kundi labanan ng teknolohiya, armas at reputasyon ng mga makapangyarihang bansa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ay isang malaking tanong ang nabuo. Totoo nga bang maaasahan ng mga sandatang gawa ng China? O baka puro yabang lang ang lahat? Tara, tuklasin natin ang buong kwento. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Isang malakas at biglaang kaguluhan ang muling yumanig sa rehiyon ng South Asia ngayong gabi. Mula sa tila tahimik na ilang linggo ay biglang lumala ang tensyon matapos ang isang marahas na pag-atake sa bahagi ng Kashmir. 2 linggo ang nakalipas. Sa halip na palampasin ay agad na gumanti ang India sa pamamagitan ng sunod-sunod na missile strikes na direktang tumama sa loob mismo ng teritoryo ng Pakistan. Dahil dito ay muling nabuhay ang matagal nang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa na parehong may hawak na nuclear weapons. Para sa Pakistan, ang ginawang aksyon ng India ay parang pagsaboy ng gasolina sa isang nagbabadyang apoy sa buong rehiyon. Maraming eksperto at tagamasid ang naniniwalang ito na ang isa sa mga pinakadelikado at pinakamalalang labanan sa pagitan ng dalawang bansa sa nakalipas na mahigit 30 years. At habang ang dalawang bansang sangkot ay abala sa kani-kanilang panig ng gulo, ay may isa pang bansa na tahimik ngunit hindi mapakali, at ito ang China. Hindi katulad ng mga naunang issue na may kinalaman sa negosyo o ekonomiya, ang dahilan ng galit ng China ngayon ay mas personal at mas nakakahiya. Ang pinag-uusapan dito ay ang mga sandata at military system na sila mismo ang gumawa at ibinenta sa Pakistan. Sa gitna ng tensyon ay isang opisyal na ulat mula sa militar ng India ang lumabas. Ayon sa kanila, nagawa nilang makalusot sa mga depensang panghimpapawid ng Pakistan nang walang anumang sagabal. Ang mas nakakagulat pa, ang mga system na ito ay puro gawa ng China. Para sa China, ito ay hindi simpleng issue ng pagkatalo. Ito rin ay isang matinding dagok sa kanilang dignidad at pangalan sa larangan ng paggawa ng armas. Ang mga sistemang ginamit ng Pakistan gaya ng HQ-9 at HQ-16 ay mga ginaya o binase sa mga lumang disenyo ng mga Russian defense systems tulad ng S-300 at S-400. Bagamat mas mura ito kumpara sa mga original, ay napatunayan ngayon na kulang sa bisa ang kanilang quality. Kaya sa totoong labanan ay wala itong naitulong. Samantala, 3 mahalagang location sa loob ng Pakistan ang tinamaan na kinabibilangan ng Lahore, Chaklala at Sialkot. Ayon sa ulat, ang bawat isa sa mga lugar na ito ay may sariling air defense system na gawa rin ng China. Ngunit sa halip na mapigilan ang pag-atake ay lahat ng mga sistemang ito ay napatunayang walang silbi. Sa isang iglap ay nabura ang ipinagmamalaking depensa ng Pakistan. At sa ganitong pangyayari ay lumalabas na hindi lang ang Pakistan ang napahiya, kundi pati ang China na siyang gumawa at nagbenta ng mga armas na ito. Sa ngayon, ang dating inaasahang kita mula sa pagbebenta ng sandata ay napalitan ng mga batikos at pagdududa. Sa halip na paghanga, ang tinanggap ng China ay kahihiyan. Dahil sa kabiguan ng kanilang technology, ay maraming bansa ang nagsisimula ng mag-isip kung dapat pa ba silang kumuha ng armas mula sa China. Sa larangan ng gera, ang tiwala sa armas ay napakahalaga. Dahil kapag pumalpak ang isang sandata sa aktwal na bakbakan, ay hindi lang buhay ng sundalo ang nakasalalay, kundi pati pangalan ng bansang gumawa nito at hindi pa rito natatapos ang mga sablay. Maging ang ilan sa mga missile na ibinigay ng China ay iniulat na hindi tumama sa target o kaya'y hindi sumabog ng tama. Gayon din naman noong April 22 ay isang grupo ng mga armadong kalalakihan na pinaniniwalaang galing Pakistan ang umatake sa loob mismo ng teritoryo ng India. Marami ring inosenteng sibilyan ang namatay sa pangyayaring iyon. Dahil dito ay nagsimulang umapaw ang galit ng India at nangako silang hindi mananahimik. Kaugnay pa nito ay dumating ang kanilang ganti noong May 7. Sa araw na yon ay sinimulan ng India ang isang malawakang military operations laban sa mga terrorist camp sa loob ng Pakistan. Ayon sa mga ulat, 9 na kampo ang binomba. Tinawag rin ng militar ng India ang operasyon bilang Operation Sindoor. Lumahok dito ang humigit kumulang 80 hanggang 90 aircraft, kabilang ang mga Rafale jets na may dalang Escalp cruise missiles at hammer bombs, pati na rin ang BrahMos supersonic missiles at Sky Striker drones na may mga eksaktong pampasabog. Sa katunayan, ang mga kampo ay hindi lang basta tinamaan kundi halos pinulbos.
Isang malakas at direktang mensahe ito mula sa India na hindi nila palalampasin ang anumang ugnayan ng Pakistan sa mga grupong terorista. Bagamat mabilis na tumanggi ang Pakistan at sinabing wala silang kinalaman, ang laki ng pinsala at dami ng namatay ang nagsilbing matibay na ebidensya ng lawak ng kanilang naging papel. Pero ang bahagi ng kwento na talaga namang ikinagulat ng marami ay ang nakita sa isang libing. Sa isa sa mga funeral ceremony para sa mga namatay ay dumalo ang ilang opisyal ng militar at gobyerno ng Pakistan. Ngunit bukod sa kanila ay may isa pang personalidad na nandoon na si Hafiz Abdul Rauf. Isa siyang kilalang pinuno ng mga grupong sangkot sa mga pag-atake sa India. Ayon sa pamahalaan ng United States, si Rauf ay isa sa mga itinuturing na global terrorist. Sinasabing may pananagutan siya sa pagkamatay ng mahigit 160 tao, kabilang na ang ilang sibilyan mula sa Amerika. Kaugnay pa nito makikita sa larawan mula sa libing ang nasabing lalaki, nakasuot ng puti at nakatayo mismo sa tabi ng mga opisyal. Sa isang normal na sitwasyon ay iisipin mong hindi papayagan ng isang maayos na pamahalaan ang mga uniformed armies na dumalo sa isang seremonya kasama ang isang kilalang terorista. Pero sa Pakistan ay kabaligtaran ang nangyari. Imbes na iwasan o itakwil ay tila tinanggap pa ng mga nasa gobyerno ang presensya ng mga grupong terorista. Samantala, ilang linggo pa lang ang nakakalipas ay nagsalita sa harap ng publiko ang kasalukuyang Defense Minister ng Pakistan. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Inamin niya mismo ang matagal nang binabato ng maraming bansa sa Pakistan. Ayon sa kanya, sa loob ng 3 dekada ay kami ang gumawa ng maduduming gawain para sa Amerika. Kasama na rin ang ibang bansa sa kanluran, gaya ng Britain. Dagdag pa niya, kung hindi raw sila sumali sa gera laban sa Soviet Union noon, sana'y ibang-iba ang reputasyon ng Pakistan ngayon. Pero kung iisipin mong mabuti, ay tapos na ang gera laban sa Soviet Union. Kaya wala nang dahilan para buhayin pa ang mga armed groups na dati ginagamit bilang katuwang sa labanan. Subalit hanggang ngayon ay nandyan pa rin ang mga ito. At ang mas masaklap ay tila tanggap pa rin ng Estado ang kanilang presensya. Gayun din naman matapos ang pambobomba ng India noong May 7 sa siyam na kampo ng mga terorista sa loob ng teritoryo ng Pakistan ay agad na gumanti ang Pakistan. Sa halip na diplomatikong usapan o protesta ay pinili nilang magpadala ng daan-daang drones sa ere ng India at doon rin nagsimulang mabunyag ang kahinaan ng mga sandatang gawa ng China. Matapos ang unang bugso ng drone attack ng Pakistan ay mabilis na gumanti ang India. Hindi na nila ito pinalampas. Tinarget nila ang mga facilities na responsable sa air defense ng Pakistan tulad ng radar systems at mga air defense batteries. Lahat ng ito ay technology na gawa ng China. Kinabukasan ay hindi pa rin tumigil ang India. Gumamit pa sila ng mga precision airstrikes at pinasabog ang mga critical weapons sa lungsod ng Lahore. Ang mga ginamit nilang armas ay moderno at sobrang bilis. Isa-isa rin nilang sinira ang mga HQ-16 defense systems, pati na ang mga radar na ginagamit para masubaybayan ang mga lumilipad sa ere. Ayon sa mga ulat, nawalan ng kakayahang magbantay ang Pakistan sa kanilang himpapawid pagkatapos ng pag-atake. Ang mga taga-Lahore ay nagising sa malalakas na pagsabog at tunog ng mga sirena. May ilan na tumakbo sa labas at hindi alam kung ano ang nangyayari, pero kahit ganoon ay hindi ito nakatulong para maibsan ang takot. Sa mga oras na yon ay halos walang natirang depensa sa ere ang bansa. Karagdagan pa dito noong May 9 ay bumalik ang India para sa mas malawak na operasyon. Ang target nila ay ang 11 airbase ng Pakistan. Ginamit nila ang mga supersonic cruise missiles na tinatawag na BrahMos. Isa rin sa mga pinakaimportanteng base na tinamaan ay ang Nukan Air Base na nasa malapit sa Rawalpindi. Ito ay napakahalaga para sa mga operasyon ng pagpapalipad at refueling ng mga fighter jets. Tinarget din ng India ang ibang mga lugar gaya ng Rapiki Base sa Sargodha na isa ring malaking military facility. Sa katunayan ay hindi lang isang klase ng armas ang ginamit. Pinagsama ng India ang iba't ibang technology tulad ng Hammer glide bombs at Scalp cruise missiles na galing sa kanilang mga Rafale jets. Sa lakas ng mga ito ay literal na pinatag ng India ang mga military base ng kalaban. Ngunit hindi pa doon natapos ang mga kaganapan. Nagdesisyon ang Pakistan na muling gumanti. Sa pagkakataong ito ay umasa sila sa mga bagong armas mula China. Partikular na sa PL-15 missiles. Ito rin ang kauna-unahang beses na ginamit ang ganitong klaseng missiles sa aktwal na labanan. Pero ang naging resulta ay hindi inaasahan. Sa halip na makapinsala ay halos lahat ng missiles ay hindi nakatama. Bago pa man ito makalapit sa mga target ay na-intercept na sila ng air defense ng India. Sa bawat araw na lumilipas nitong mga nakaraang linggo, unti-unting nabubunyag ang isang kwento na hindi inaasahan ng marami.
Isang kwento ng pagkabigo, kahihiyan at pagbagsak ng isang imahe na matagal nang pinanghahawakan ng isang makapangyarihang bansa. Ang lahat ay nagsimula sa mga larawang bigla na lamang lumitaw sa social media at sa mga balita. Mga picture ng missile na hindi sumabog, mga piraso ng armas na sa halip na maging abo ay buo pa rin at halos walang bakas ng pinsala. Sa mga litratong ito ay malinaw na makikita ang katawan ng missile. Mula sa buntot hanggang sa bahagi ng guidance system, lahat ay buo pa. Walang malawak na pagsabog, walang malaking pagkawasak, para bang isang malaking bakal lamang ang bumagsak mula sa langit. At sa digmaan, lalo na sa larangan ng modernong teknolohiya ng armas, ang ganitong uri ng kabiguan ay hindi biro. Ito ay katumbas ng pampublikong pagkapahiya. Maraming paliwanag ang posibleng iugnay dito. Ayon sa ilang eksperto, maaring nagkamali ang piloto sa pagbitaw ng missile. O kaya naman baka nawalan ito ng lakas habang nasa ere. May posibilidad din na ito ay napabagsak ng technical defense ng India. At ang isa pang posibilidad na mas nakakabahala ay baka mismo ang missile ay may sira na sa loob pa lang ng paggawa nito. Ngunit kahit alin man sa mga ito ang tunay na dahilan, ay iisa lang ang mahalagang punto. Hindi gumana ang mga missile. Bumagsak lang ang mga ito sa lupa na parang walang silbi. Ang epekto nito ay mabilis na lumaganap. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mga larawang ito ay kumalat sa iba't ibang bansa. At ang naging reaksyon ng mga tao ay halong pagkagulat at pagdududa. Ang tanong ng marami, paano naging ganito kahina ang isang armas na sinasabing gawa ng isa sa pinakamalalaking military forces sa buong mundo? Ang mga bansang dati nang bumibili ng kanilang armas ay biglang naging tahimik. Ang mga dating interesado ay nag-umpisang mag-isip muli. Sino pa ba ang gustong bumili ng sandatang hindi man lang sumabog? Samantala, sa panig naman ng India, ang mga piraso ng missile ay mabilis nilang kinuha. Para sa kanila, ito ay isang napakahalagang pagkakataon. Sa larangan ng military intelligence, ang ganitong klaseng materials ay isang kayamanang hindi matutumbasan. Sa bawat bolt, wire at electronic part ng missile na kanilang nakuha, ay may posibilidad silang matuklasan ang kahinaan nito, kung gaano ito kalayo, gaano ito kabilis, at kung saan ito pinakamahina. Sa madaling salita, makakagawa sila ng mas epektibong panangga para sa mga susunod pang banta. At dito na nagsimula ang isang mas malalim na kwento. Habang sinusuri ng India ang mga labi ng missile, ay bigla namang lumitaw ang mga pahayag mula sa Pakistan. Ayon sa kanila, nakabawi daw sila sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng 5 umanong fighter jets ng India. Isa itong seryosong pahayag. Ngunit nang tanungin kung may ebidensya silang maipapakita, ang sagot lang nila ay, makikita nyo sa social media. Isang sagot na sa konteksto ng seryosong alitan ay hindi sapat at hindi maituturing na kapani-paniwala. May ilang ulat naman na nagsasabing may isang fighter jet ng India na bumagsak. Subalit hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na konfirmasyon mula sa kanilang panig. Sa halip na natili silang tahimik habang pinagmamasdan ng mga akusasyon at propaganda na kumakalat sa kabilang panig. Nang diretsahang tanungin ang isang opisyal ng Pakistan tungkol sa 5 jets at isang drone na di umano'y na down nila, ganito lamang ang kanilang naging tugon. Nasa social media ng India ang mga litrato. Bumagsak daw ito sa Kashmir, i-check nyo na lang sa mga balita nila. Ngunit hindi sapat ang mga ganoong sagot, lalo na kung ang pinag-uusapan ay gera. Sa panahon ngayon kung saan madali na lang gumawa ng pekeng larawan o edited na video, hindi sapat ang viral na content bilang basehan ng katotohanan. Kaya nang tanungin pa sila kung ginamit nga ba nila ang missiles na galing China para pabagsakin ang mga jets ng India, ay wala ring malinaw na sagot. Umiikot lang sila sa parehong kwento. At dito na pumasok ang hinala. Ayon sa ilang mga ulat, may posibilidad na ang China mismo ay may kinalaman sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Gumamit daw sila ng mga peking account, mga controlled pages at iba't ibang paraan ng propaganda para ipalabas na matagumpay ang kanilang mga armas. Ipinakalat nila ang mga peking litrato at videos na nagpapakita na kaya raw ng kanilang missiles na pabagsakin ng mga modern jets gaya ng Rafale. Pero ang tanong, totoo ba ang lahat ng ito? Sa pagsusuri ng mga eksperto, wala ni isang matibay na ebidensyang nagsasabing totoo ang mga larawan. At habang tumatagal ay lalong nawawalan ng saysay ang mga kwento dahil hindi ito sinusundan ng aktwal na ebidensya. Ang layunin daw ng mga nasa likod ng propaganda ay malinaw. Makumbinsi ang mundo na ang kanilang armas ay epektibo at sa pamamagitan nito ay makabenta pa sila ng mas marami. Ngunit ilang araw lang ang lumipas ay biglang nabago ang ihip ng hangin. Mula sa katahimikan ay biglang naglabas ng opisyal na pahayag ang India.
Kasama sa kanilang inilabas ay mga satellite images, mga pictures mula sa itaas na malinaw na nagpapakita ng mga target na tinamaan nila sa loob ng Pakistan. Ipinakita dito ang mga base militar, mga radar facility at ilang air defense systems na winasak nila. Hindi ito edited, hindi ito galing sa social media. Ito ay mga dokumentong may authentic sources. At sa sandaling ito parang bigla na lang natahimik ang kabilang panig. Ang ingay ng mga kwento, ang mga video na kumalat online at ang mga larawan ng di umano'y tagumpay ay tila nabura ng iisang hakbang ang paglalabas ng tunay na ebidensya. Kaugnay pa nito, sa simula ng operasyong inilunsad ng India, isa sa mga unang tinamaan ay ang radar na nakalagay sa tuktok ng isang mataas na tore. Dati itong mukhang matibay at maayos, pero matapos tamaan ng precision strike, ang dating matikas na radar ay naging abo. Sa mga kuhang larawan pagkatapos ng atake, ay makikita mong parang wala na itong bakas na dati ay may gamit na radar sa lugar na yon. Sunog, durog at tila binura ng lakas ng tama mula sa ere. Samantala hindi nagtagal ay sinundan ito ng isa pang atake at ang sumunod na target ay ang radar site sa lugar ng Chunia. Naganap ito noong May 7 at May 8. Sa kabila ng bahagyang kalabuan ng ilang pictures ay malinaw pa rin sa mata ng mga eksperto ang epekto ng mga pag-atake. Ang pinakaulo ng radar o yung pangunahing parte na tumatanggap at nagpapadala ng signal ay tuluyang nawala. Wala na. Para bang pinutol ng tuluyan ng isang higanteng kamay mula sa langit. Pagkatapos noon, ipinuntirya rin ang isa pang air defense site sa lugar ng Arifwala. Kapansin-pansin ang laki ng pagbabago ng lugar bago at pagkatapos ng atake. Sa mga larawang kuha bago pa man ang operasyon ay makikita mo na ang compound ay maayos, malinis at mukhang normal na military base. Pero pagkatapos ng strike, para itong dinaanan ng malakas na bagyo at giniba ng isang malaking makina. Ang mga gusali ay gumuho, ang mga pader ay nagkabitak-bitak at ang buong lugar ay parang ginawang abo. Hindi lang mga radar ang tinamaan sa operasyon. Dumiretso rin ang atake sa mga mahahalagang airfield ng Pakistan. Isa na rito ang Seroda Airfield na kilala bilang isa sa mga pangunahing pasilidad kung saan madalas i-deploy ang kanilang mga F-16 at iba pang kagamitan para sa eroplano. Dito rin isinasagawa ang mga training para sa kanilang mga piloto. Ngunit matapos ang mga strike ay lumabas sa mga larawan ang dalawang impact point sa mismong runway. Isang malinaw na palatandaan na tumama talaga ang mga precision weapons ng India. May mga tent na nilagay para ayusin ang pinsala pero sa laki ng sira ay halatang matagal bago ito maibalik sa normal. Dagdag pa rito, hindi rin nakaligtas ang base sa Rahim Yar Khan. Isa rin ito sa mga tinamaan ng matinding pag-atake. Sa kabuuan ng mga seryeng ito ng mga strike ay unti-unting lumilitaw ang matagal ng kinukwestiyon na hindi pala ganun kaastig ang mga sandata ng China gaya ng pinagmamalaki nila noon. Bago pa man sumiklab ang tensyon sa rehiyon ay may mga dating sundalo mula sa ibang bansa tulad ng isang dating Navy SEAL na si Chuck Farrer na nagsabing dapat pag-isipang mabuti kung hanggang saan talaga ang kayang gawin ng mga kagamitang militar ng China. Hindi kasi ito pareho sa mga gawang Amerika na subok na sa totoong labanan. Sa mga pangyayari sa operasyong ito ay napatunayan na karamihan sa mga armas at teknolohiya na ginamit ng Pakistan ay gawa ng China, lalo na sa mga defense system sa ere at air power. Isa sa mga ipinagmamalaki ng China ay ang J-20 Mighty Dragon. Isa itong 5th generation stealth fighter jet na ayon sa kanila ay kayang lumipad ng hanggang 2,000 kilometers at may kakayahang umiwas sa radar. Maganda ito sa papel. Kahanga-hanga ang mga inilagay na datos at mga pictures. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin itong aktwal na karanasan sa totoong gera. Ibig sabihin lahat ng sinasabi tungkol dito ay pawang teorya pa lamang at hindi pa napatunayan sa aktwal na bakbakan. Ang eroplano ding ito ay may dalang PL-15 air-to-air missile. Ayon sa China, kaya raw nitong tumama sa target mula sa layo na 200 hanggang 300 kilometers. Mas malayo raw ito kaysa sa mga missile na ginagamit ng Amerika. Ngunit gaya ng dati, puro sabi-sabi lang ito at batay lang sa testing. Ang tunay na labanan ay hindi base sa ganda ng brochure kundi sa kung paano ito gumana sa totoong digmaan. Sa malapitang laban, ginagamit ng China ang PL-10 missiles na may abot na 20 kilometers. Sinasabing may kakayahan ito na lumiko kahit hindi direktang nakatutok ang eroplano gamit ang tinatawag na high-off-bore sight na teknik. Pero sa totoo lang, hindi pa rin ito nasubukan sa aktwal na gera. At hanggang ngayon ay nasa papel pa rin ang lakas nito. Meron din silang YJ-12 na isang uri ng anti-ship missile. Kayang tumama ng target mula 400 kilometers habang lumilipad sa bilis na Mach 3. Isa rin sa mga binida nila ay ang KD-88 missile
na sinasabing may kakayahan umabot sa mga barko at military base ng Amerika gaya ng nasa Guam. Ngunit lahat ng ito, ayon sa mga ulat, ay hindi pa rin nasusubok sa totoong bakbakan. Lahat ng galing ay nakabase pa rin sa papel at hindi sa aktwal na labanan. Kasama rin sa mga gamit ng China ang Shenyang J-16. Isa itong multi-role fighter jet na kabilang sa tinatawag na 4.5 generation. Kaya raw nitong lumipad ng hanggang 1,500 kilometers at may kakayahang magdala ng iba't ibang klase ng missile gaya ng PL-12 at PL-15 at pati na rin mga bomba para sa mga target sa lupa. Malakas daw ang radar at may electronic warfare features ito. Pero hindi ito stealth aircraft. Ibig sabihin, madali itong makita sa radar ng kalaban. Kapag pinaghambing ito sa mga F-35 ng Amerika, ay para lang itong malaking target na lumilipad sa ere. Karagdagan pa rito, isa pa sa mga problema ng China ay ang makina ng J-20. Ang kasalukuyang ginagamit na WS-10C at ang paparating na WS-15 engine ay hindi pa rin maaasahan. Sinasabing madalas itong magkaaberya at kulang ang lakas para maabot ang tinatawag na super cruise speed o yung kakayahang lumipad ng mabilis kahit hindi gumagamit ng afterburner. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 200 lang ang operational units ng J-20 at lahat ng yon ay wala pang karanasan sa tunay na labanan. Ang ibig sabihin ng lahat ng ito, isa pa rin itong prototype, isang model na hanggang ngayon ay sinusubukan pa. Hindi pa ito maituturing na tunay na banta sa larangan ng modernong digmaan. At kung pag-uusapan naman ang mga piloto ng China, dito pa mas lalo lumalalim ang problema. Ang kanilang mga piloto ay kulang sa karanasan. Wala silang sapat na flight hours o aktwal na pagsasanay sa gitna ng gera. Kung ikukumpara sa mga piloto ng Amerika, ay malayo ang agwat. Ang mga Amerikano ay sanay sa tunay na labanan. May malawak na karanasan at maraming training na dinaanan. Ayon sa mga military expert, kung magkakaroon man ng one-on-one dogfight sa ere, malamang ay madaling matatalo ng US Air Force ang buong air fleet ng China. At sa puntong ito, nagtatapos ang kwento ng teknolohiya. Hindi ito kwento ng tagumpay, kundi kwento ng mga ipinagmamalaking armas na hindi naman pala ganoon kaepektibo. Masigit pa rito ay unti-unting lumilitaw ang mas malalim na kahinaan, isang bagay na mas mahirap ayusin kaysa sirang makina o lumang eroplano. Ang mas malalang problema ng China ay ang kakulangan sa karanasan, kahinaan sa produksyon at labis na pag-asa sa imahe kaysa sa tunay na galing sa larangan ng labanan.